Hindi solve sa pumasang bersyon ng 2026 budget ang ilang kongresista. Maituturing daw kasing shadow pork ang natirang unprogrammed appropriations. Kaya naman isang mambabatas na naghahanda ng questioning ng budget sa Korte Suprema. Narito ang report ni Marian Enriquez. Nakahanda ng questionin ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice ang 2026 national budget na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations sa kabila ng ipinagmamalaking veto ng Pangulo. Bagamat tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92 billion pesos na unprogrammed appropriations, mahigit 150 billion pesos pa rin ang nananatili sa pinirmahang 2026 General Appropriations Act. Para kay Erice, malinaw ang issue. Labag umano sa saligang batas ang anumang uri ng unprogrammed appropriations o mga proyektong walang malinaw at tiyak na mapagkukunan ng pondo. Giit niya pa, may desisyon na ang Korte Suprema ukol dito, partikular ang PhilHealth ruling na nagsasaad na unconstitutional ang lahat ng anyo ng unprogrammed appropriations. Nagda-draft na ngayon ng petisyon ang kampo ni Erice at hinihintay na lamang ang opisyal na kopya ng GAA na pirmado ng Pangulo bago ito ihain sa Korte Suprema. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. All forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So we have no choice but to question it. Para naman kay House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima, hindi sapat na depensa ang pagvito ng ilang bahagi ng unprogrammed appropriations. Aniya, maituturing itong shadow pork dahil wala itong tiyak na pinagkukunan ng pondo, nakakaiwas sa mga safeguard ng konstitusyon at isinusuko ang kapangyarihan ng Kongreso sa diskresyon ng ehekutibo. Dagdag pa niya, inamin na mismo ni Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto na halos wala nang excess revenues na makokolekta ang gobyerno. Kaya tanong ni De Lima, kung halos wala nang sobrang kita, anong pera ang gagastusin sa unprogrammed appropriations? Giit niya pa kung tunay na mahalaga ang isang programa, dapat itong isama sa programmed appropriations na may siguradong pondo. At kung sakaling may pondo sa hinaharap, Kongreso ang dapat magpasa ng special o supplemental budget. Ayon naman sa Makabayan Bloc, pampalubag loob lang ang ginawang veto ng Pangulo. Pinuna rin nila ang 8 billion pesos na pondo para sa NTF-LCAC sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. General Sport Barrel daw yan. Kasama rin sa kanilang binatikos ang mahigit 11 billion pesos na confidential at intelligence funds na kulang daw sa transparency at accountability. Maging ang umano'y lumobong band-aid assistance programs gaya ng AYIX, MAYIFIP, at tupad ay tinawag nilang instrumento ng patronage politics. Hindi raw yan pang matagalang solusyon sa kahirapan, kawalan ng trabaho at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. Sa huli, giit ng mga kritiko ng budget, walang pagbabago, walang reforma at walang hustisya, kundi pagpapatuloy lamang ng sistemang matagal ng salot sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.